ay isang estudyante sa Maynila ang nahumaling sa supernatural at sinubukang gayahin ang kakaibang ritual ng isang janitor para makausap ang kanyang namayapang lola. Sa una, tila walang nangyari, pero kinabukasan, nagsimula siyang makatanggap ng mga sulat na tila galing sa kabilang buhay. Habang tumatagal, mas dumadami ang mga sulat at nagiging mas nakakatakot ang mga pangyayari hanggang sa makita niya ang anino ng lola niya na nagbabago ng anyo. Ano nga ba ang tunay na intensyon ng anino at paano ito magwawakas? May alam po akong kwento na nangyari sa isang estudyante na nag-aaral sa isang universidad dito sa Maynila. Nung panahon na nangyari ito, ay third year college na raw siya. Mahilig daw siya noon sa mga supernatural na bagay. Kaya nung minsang makausap niya yung isa sa mga matandang janitor sa school nila, ay hindi niya pinalampas yung pagkakataon na makiusyoso sa ginagawa nito. Nakita raw niya yung janitor na yon sa isang classroom na naglalagay ng mga kandila sa sahig. Ang dilim-dilim ng kwarto, tapos yung mga kandila lang yung nagbibigay ng liwanag. May mga lumang litrato rin daw sa mesa at nakaluhod yung janitor habang may sinasabi na hindi niya maintindihan, parang bulong na nakakatakot pakinggan. Ang hinala niya ay kinakausap ng janitor yung mga nasa litrato, baka raw mga kamag-anak nito na namatay na. Naisip niya na baka pwedeng gawin din niya yon para makausap yung lola niya na matagal nang patay. Sobrang miss na niya kasi yung lola niya, lalo na't siya lang yung nakakaintindi sa kanya noon. Nung time na yon ay marami siyang gustong itanong sa lola niya. Kaya nung makahanap siya ng tiyempo ay ginaya niya yung ginawa ng janitor. May chapel sa dormitory na tinutuluyan niya. Hindi naman talaga chapel yon, parang isang kwarto lang na may altar at mga upuan. Doon niya ginawa yung ritual. Naglagay siya ng mga kandila sa sahig at sa gitna ay yung locket na may picture ng lola niya. Tapos kinakausap niya yung lola niya gaya ng hinala niya na ginagawa ng janitor. Wala naman daw nangyari nung gabing yon, kaya na-disappoint siya. Pero kinabukasan nung magising siya ay may nakita siyang sulat na nakapatong sa kama niya. Ang nakalagay lang sa sulat ay, "Kumusta ka na, Apo?" Nakilabot daw siya kasi alam niya yung handwriting na yon. Para bang biglang bumalik lahat ng alaala niya sa lola niya at hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Hindi siya mapakali buong araw. Gusto niyang umuwi agad para malaman kung may sulat ulit na naghihintay sa kanya. At hindi nga siya nabigo. Pagdating niya sa kwarto niya ay may sulat ulit sa kama niya. Nakalagay naman sa sulat ay, "Ano ang gusto mong malaman?" Doon na nagsimula yung mga kakaibang nangyayari sa kanya. Habang tumatagal ay mas lalo pang dumadami yung mga sulat na natatanggap niya. At hindi lang yon, parang mas nagiging intense yung mga nangyayari. Parang may gustong iparating yung lola niya na hindi niya maintindihan. May mga pagkakataon pa na nawawala yung mga gamit niya at makikita niya na lang sa iba't ibang parte ng bahay nila sa probinsya. Doon niya lang nalaman na nakakarating pala sa probinsya nila yung lola niya. Kaya yung mga sulat na natatanggap niya ay mga sulat na galing sa probinsya nila. Habang tumatagal ay nakikita na rin niya yung lola niya sa paligid. Hindi naman talaga yung lola niya, kundi yung anino nito. Yung anino ay may anyo ng lola niya, pero yung mga mata nito ay itim na itim at walang buhay. Hindi siya natatakot sa anino na yon kasi nga lola niya yon. Pero habang tumatagal ay napapansin niya na nagbabago yung anyo ng anino. Yung dati niyang nakakaaliw na presensya, unti-unti nang nagiging nakakatakot, parang may bumabalot na dilim sa paligid nito. Nagiging masungit yung mukha nito at yung mga mata ay mas lalong umiitim. Hanggang sa isang beses ay nakita niya yung anino sa salamin ng chapel. Naglalakad siya noon papunta sa upuan niya nang mapatingin siya sa salamin. Nandoon yung anino ng lola niya pero kakaiba na yung anyo nito. Yung mukha ay parang natutunaw at yung mga mata ay itim na itim. Tumakbo siya palabas ng chapel at nagising na lang siya sa kwarto niya. Pinagpapawisan siya
at takot na takot. Doon niya na-realize na kailangan na niyang itigil yung ginagawa niya at tigilan yung pakikipag-usap sa mga espiritu. Na-realize niya na hindi ito yung paraan para makausap ang lola niya at baka mas lalo lang siyang mapahamak. Nagdasal siya para sa kaligtasan niya at ng mga kaibigan niya. Sana raw ay mapayapa na ang mga espiritu na kinakausap niya at sa puso niya umaasa siyang mapapatawad siya ng lola niya at makahanap siya ng kapayapaan sa mga alaala nito. Ang kwento ay nagtuturo sa atin na hindi lahat ng ritual ay dapat gayahin, lalo na kung hindi natin alam ang magiging epekto nito. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, minsan ang mga anino ay may kwento ring gustong iparating.